ali ang nakabanggaan ni Veron. Napatama ang kamay ng ali sa nakaumbok na tiyan ng aking asawa. Naalarma ako ng mga oras na yun. Patawad, Ineng. Hindi ko sinasadya. Napakalusog naman ng sanggol na nasa sinapupunan mo. Nakakasabik naman ang batang yan. Nakangiting sabi pa ng ali. Nang mga sandaling iyon, nakahawak pa rin ang kamay ng ali sa tiyan ng aking asawa na noon ay tinabig ko na. Mawalang galang na, pero bakit mo hinahawakan ang tiyan ng asawa ko? Hindi naman namin kayo kilala ah. Hindi sumasagot ang matandang babae. Nakatitig lamang ito ng masama sa akin. Nang maibaling niya ang titig niya kay Veron, napangiti ang ali. Saka naglakad na ng walang lingon-lingon. Nakita yon ng ibang tinderang naroon. Napatingin din sila ng mabalasik sa amin. Nagpasya kami ng aking asawang umalis na sa palengke. Hanggang isang araw nga, napilitan ako na iwan na muna ang aking asawa. May mga tatapusin pa kasi akong gawain sa bukid. Nang mapanatag kahit papano, naisipan ko na ipagkatiwala ito sa isa naming kapitbahay. Yan ay para hindi ako nag-aalala. Nang sumapit na ang gabi noon, hindi raw mapakali ang aking asawa. Nararamdaman niya na parang may mga matang nakamasid sa kanya. Nais niya sanang tawagin ang kapitbahay namin. Hindi lang niya itinuloy. Nakiramdam na lamang ito sa paligid. Walang ano-ano, may narinig ito na lumapag sa kanilang bubungan. Sa akala pa nga ni Veron ay pusa lang yon. Hanggang sa namulagat ang aking asawa. Nang magkaroon ng siwang ang atip naming gawa sa nipa. Hindi na nakagalaw pa ang aking asawa nang may marinig ito na huni ng tiktik. Lalo pang natakot si Veron nang may parang dila na lumalawit papunta sa kanyang tiyan. Naninigas na at kumikirot ang tiyan ng aking asawa. Napaungol na lamang ito sa sakit na nararamdaman. Nang mga sandaling bago siya nawala ng malay, lumaki ang siwang ng aming bubungan. Nakita niya ang muka ng aswang. Sa pag-uwi ko kinaumagahan, nagtataka ako ng mga oras na yon. Namumutla kasi ang katawan ng aking asawa. Teka, bakit may dugo sa sahig? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Sa hindi ko malamang dahilan, ay talagang kinakabahan ako noon. Sinabi sa akin ni Veron ang lahat-lahat. Napatiimbagang ako sa galit. Sino ang may gawa nito? Sino? Nanginginig na ang buong katawan ko ng mga oras na yon. Sinabi ni Veron ang pagsasalarawan niya sa kung sino ang gumawa nun. Lalo pang umigting ang galit ko sa kanila. Mga hayop sila! Magbabayad ang mga yon! Wala na kaming nagawa pa ng aking asawa. Nawalan kami ng panganay na anak nang dahil sa isang aswang. Sa paglipas pa ng ilang araw, hindi nawawala sa aking isipan na ipaghiganti ang aking anak. May mga planong nabuo sa aking isipan. Sisiguraduhin ko na balang araw, magiging abo ang palengking iyon na pugad ng mga aswang. Hanggang isang araw nga, naisipan ko na pumunta sa palengke. May bala kasi akong patunayan tungkol sa mga tao roon. Sa pagdating ko sa palengke, nakatingin ng mga tao sa akin. Hindi ko alam pero parang may mga tinatago silang galit sa akin. Sa lahat ng mga taong naroon, natuon ang pansin ko sa isang ali na parang nakita ko na siya dati. Napailing na lamang ako ng mga oras na yon nang mawari ko na siya ang humawak noon sa tiyan ni Mrs. Sinubukan ko na magtimpi talaga. Hindi ako nagpadala sa galit. Nang matapos ako sa pagbili ng karne, saka ako umuwi ng diretso sa amin. Hanggang sa pinigaan ko ng kalamansi ang karne. Siguradong dito natin malalaman kung aswang nga ang mga hinayupak na yon. Hetong si Veron naman ay napatango na lang. Hanggang sa pareho kaming nagulat at nahintakutan nang biglang nagbago ang itsura ng karne. Napakabaho rin ang umaalingasaw mula doon. Nataranta kaming mag-asawa. Mga aswang ang nasa palengke.